Hi guys! Sa mga naghahanap ng AFAM dyan or may AFAM na, bibigyan ko kayo ng tips para magustuhan kayo ng AFAM at bumalik siya after ng first meet up nyo. Yun. So, ano nga ba yung gagawin kapag first meet up nyo sa AFAM or susunduin nyo siya sa airport? Ganon. Unang-una is be on time. Be on time kayo na susunduin siya. Kunyari, darating siya nung mga 1 p.m. ng hapon, ganyan halimbawa, kailangan before 1, nandun na kayo. Like 12:30 or 12 o'clock ng hapon, nandun na kayo. Be on time kasi guys, ganun sila, ganun yung mga foreigner. Pangalawa is, be presentable. Kailangan, pag makikipag first meet up kayo kay AFAM, kailangan magsuot kayo ng komportableng damit, hindi yung kitang-kita yung hita nyo, kitang-kita yung likod, yung naka-backless pa kayo. So, para sa akin is, hindi lahat ng AFAM ay gusto yung ganong pananamit ng babae. Gusto nila yung babaeng disente, tignan at may respeto sa kanyang sarili. Like me, nung nakipag first meet up ako kay AFAM, ang suot-suot ko is nakadress ako talaga. As in, lagpas siya ng tuhod ko guys. Nakadress ako, hindi ako naka-backless. Ayoko kasi ma-turn off siya sa first meet up namin na sobrang kita-kita na yung dibdib ko. Hindi ganun kasi gusto ko makita niya na may respeto ko sa sarili ko at Pangatlo is yung pagdating sa pera. Pag may binigay siya sa akin na kung magkano lang tatanggapin ko, thank you. Yun. Hindi na ako nagko-complain na bakit ganito, bakit ganyan, kasi guys, ayaw ng mga, alam ko na ayaw ng mga mareklamo at iba yung culture nila sa ating mga Pilipino, ibang foreigner, no? So, as much as possible, iniiwasan ko mag-complain or gumawa ng problema sa amin dalawa kasi ayokong pagmulan ng away yung pera dahil unang-una siya talaga yung nagbibigay sa akin ng kusa at hindi ako nanghihingi kasi nahihiya talaga ako sa kanya kasi first meet up namin syempre. At pang-apat is be confident. Ayaw ng AFAM na mahiyain, gusto nila marunong ka makisama, pag-switch siya sa'yo or inaakbayan ka niya, so pwede mo siya ring i-holding hands, mag-eye to eye kayo. Kung gusto na AFAM yung confident, ayaw nila nung nakayuko ka na ganyan, ayaw nila nung nakatagilid ka, ayaw nila yon. Kasi guys, mata-turn off yan sa inyo. Kailangan, pag kinakausapan niya na nakaharap ka din at confident, masiyahin. Gusto nila yung masiyahin, kalog, ayaw nila nung tahimik. Masyado kasi, di ba? So, panglima is, be yourself. Magpakatotoo ka kung ano ka sa totoong buhay. Magpakatotoo ka sa kanya. Huwag ka maging plastic sa harapan niya na piling ganyan-ganyan. Yung pala, alam mo yun. Diba? Tapos, pang-anim is tratuhin mo siya ng tama. Respetuhin mo siya. Respetuhin mo yung desisyon niya. Kung nire-respeto ka niya, respetuhin mo din siya. Respetuhan na sa bawat isa. Ganun. Huwag mong masyadong kung kunya halimbawa may ugali ka na medyo makulit, medyo prangkaw, iwasan mo yun kasi guys, sensitive po ang mga foreigner, baka mamaya ma-open sila sasabihin mo, so shut up na lang sa mga ganon, pagsantabi mo na lang yun kasi alalahanin mo, di yan Pinoy, foreigner yan. May mga foreigner AFAM na mabilis magalit sa mga jokes. Hindi lahat AFAM ay mahilig sa jokes, hindi lahat mahilig sa prank. So, iwasan niyo yung pagpa-prank sa mga AFAM guys kasi may mga AFAM na mahilig sa mga ganyan, may iba naman is hindi. So, kung first meet up nyo pa lang is ipagsantabi mo muna yung mga ganyan-ganyan na mga jokes or pranks mo sa kanya, baka ma-turn off siya or di na bumalik. And then, about naman sa romantic or sweet or intimate scene or intimate time, yun is mostly naman talaga sa mga AFAM is ganyan. May nangyayari na sa first meet up at pagdating sa ganyan is don't be shy. Huwag maging mahiyain kasi alalahanin mo AFAM yan natural mag-aano yan ng alam nyo na ng mga ganong bagay na mga alam nyo na yun guys kung ano yun, yung intimate, yung labing-labing yun ni AFAM kasi natural yan kasi syempre ang layo-layo ng biniyahe niya
para lang marating ang Pilipinas, tapos pagdating dyan, magtititigan lang kayo ni Afam. Alam mo yun? Boring, 'di ba? So, edi pagbigyan mo siya kasi guys, 'di ba? Para bumalik, katulad dun 'di ba sa Afam ko. Bumalik talaga siya guys. Alam mo yun? Kailangan bigay todo ka. Pero at the same time, may respeto ka para sa sarili mo, ganon. Kasi pag Afam talaga guys, sa pag-usapan, may ma-Afam na talagang aaraw-arawin ka niyan. Siyempre, kunyari mag-i-stay siya dyan ng 1 week, 2 weeks, ganyan ang Afam. Di ko naman nila lahat meron talaga na mahilig at hindi mahilig, ganun. Pero kung mahilig yung Afam na natagpuan mo, confirm mo na aaraw-arawin ka niyan gabi-gabi, as in, alam mo yon. Pero ganun talaga, gawin mo na natural yung ganun kasi guys, mangyayari at mangyayari din yun sa inyo kasi magkarelasyon kayo, 'di ba? So depende na lang sa inyo kung bibigay niyo yung sarili niyo sa kanya or hindi. Kasi kung matititigan lang kayo hanggang sa pag-uwi niya, wala mangyayari guys, baka di na bumalik yan. Kasi di nyo siya napagbigyan, ganun. Baka maging kuripot pa pagbalik. Kasi di nyo siya pinagbigyan, diba? So, gagantihan, charot! So, eto naman yung iwasan nyo din, no, na alam niyo naman kasi yung mga Apo is napaka-independent talaga nila at minsan hindi introvert sila or di sila gano'ng socialize. So, i-remind nyo na yung family nyo na may mga time lang na pwede nyo silang isama, ganun. Halimbawa sa mga road trip or mga kakain sa labas, ganito, ganyan, mga konting ba. Wag naman yung pagsusunduin nyo si Apam sa airport is isang truck na kayo ng mga pamilya nyo, ang dami-dami, di ba? Isang batalyon na kayong pupunta sa airport para sunduin si Apam na halos wala na maupuan si Apam sa dami nyo sa van. Alam niyo yun, di ba? Minsan may ganong mga ugali yung mga Pinoy na pag sumusundo sa Apam, kasama lahat-lahat, lolo, lola, pati mga kapatid, mga pinsan, alam mo, sobrang dami guys. Baka ma-overwhelm si Apam, baka mabigla. So much better na i-remind nyo rin yung family nyo sa mga ganong usapin kasi may mga Afam na hindi family oriented masyado at baka sa first meet up nyo mainis si Afam kasi wala na siya maupuan sa dami. Alam niyo yun? May mga tamang oras para isama family mo at may mga tamang oras na para sa inyong dalawa lang na para masolo ka niya, para magkaroon kayo ng privacy. Alam mo yun? Ganon. Gusto ng Afam yun, nirerespeto mo siya, nirerespeto niyo yung relationship ninyo, na hindi sa lahat ng oras kasi kailangan kasama yung family mo. Kailangan gusto niya makita na may tiwala sa kanya yung family mo, 'di ba? Na nirerespeto ng family mo yung relasyon niyo, hindi yung sa bawat oras na lang kasama pa yung pamilya mo, na pupunta kayo ng restaurant, pupunta kayo ng ganito, ganyan, ng mga resort, kasama palagi sila, hindi ganun. Kasi alalahanin niyo, hindi lahat ng Afam ay alam yun, mabait. Yung iba talaga is mainitin ng ulo. Karamihan sa mga pamilya mainitin ng ulo nila. Ayaw nila nung crowded. Ayaw nila ng sobrang daming tao. As much as possible, di ba minsan nagkukulong na sila sa hotel. Ayaw nila kasi nung sobrang crowded. Iba sila, iba yung culture ng mga Afam or foreigners sa Pilipino na mahilig sa mga reunion, sama-sama. So sila hindi guys. Kaya maganda i-remind nyo yung family nyo. Ganun. At anim is, pagkasama nyo si Apam, syempre, kailangan looking good kayo. As much as possible, mag-perfume kayo, ganyan, or mag-ayos kayo ng buhok, magpa-ribbon kayo, pwede rin naman kung may budget, pero kung wala, edi i-blower nyo na o planchahin nyo na lang. Ang importante guys, magpakatotoo kayo sa sarili nyo, magkaroon kayo ng pakasamahan nyo ng magandang Afam, babalik yan. Pag nakita niya na maayos kang partner, hindi ka bukang pera, kasi hindi pera lang habol mo sa kanya kundi yung relationship at yung totoo ka sa sarili mo at hindi ka peke, ayun, babalikan ka niya pag nakita niya yung ugali mo na gano'n, na marunong ka makisama, na loyal ka sa kanya, ayun, talagang babalikan kung talagang ikaw yung nagugustuhan niya. Pero kung hindi, wala guys, ganun talaga. Kung kayo talaga no kapapo, pero kung hindi, wala na tayong magagawa dyan. So ganun talaga yung tadhana. So sa mga naghahanap dyan ng Afam,
Good luck!